Okay guys, so ako magiging teacher nyo sa MIL or Media Information Literacy. Then, ako rin yung teacher nyo sa Empotech or Empowerment Technology. So, ito yung mga itatackle natin in the future. Okay, so dahil madali lang MIL, nagdagdag ako ng mga apps for you to learn. So, Google Workforce, we'll be creating our, or we'll be using Google Workforce like Google Slides, Google Sheets, Google Sheets, Google Docs, Google Classroom. So, you can be literate on using Google technologies, lalo na Google Drive. So, we will be using Google Drive extensively for your, performance task. Then next, we will be using MS365. MS365 is the online version of Microsoft Office ng Excel. Merong Excel, Word, PowerPoint, and so forth and so on. Then we will be using OneDrive. So OneDrive and Google Drive are the primary storage that are being used in education or even sa work. Bakit gagamitin natin? So, you will be literate. So, kung magka-college kayo, marunong kayong gumamit ng OneDrive at saka Google Drive. At kung magwo-work, usually, yan ang ginagamit for storage. Lalo na sa big company, they use it for storage. Minsan kasi, kung hard disk yan, ang nangyayari, baka masira, mawala yung hard disk. Pero sa online, sa cloud storage, hindi sila mawala. At pwede ma-access kahit saan. Sino ang gumagamit ng OneDrive dito? Wala. Google Drive. Yan. Gagamitin natin yan para pag college kayo, marunong kayo at sa work. Next, we'll be discussing or using LibreOffice. LibreOffice, anong pangalan sa English? Anong ibig sabihin ng libre? Free. So we'll be using or I'll be discussing LibreOffice as an alternative for Google Workforce or si Microsoft 365. Sa mga cellphone nyo, ginagamit is WPS, no? Automatic siya. WPS is like a bloatware. Yung bloatware, yung lagi nagpapap. So, hindi ko siya type. So, huwag nyo gagamitin si WPS kasi yun nga, para siyang bloatware. Next, you will be creating videos. Ang primary natin, software will be Filmora or si CapCut or si sa pangalan isa? Alam mo, lagi yung ginagamit, nakakalimutan ko. Wait lang. Okay, si Power Director. So, ginagamit din natin si Power Director. Pero, ang target dapat natin si Adobe Premiere. Ang problema lang sa mga computer, medyo hindi kaya yung Adobe Premiere. Adobe Premiere is the most reliable in video editing. It is used by film companies. Kasi pang professional si Adobe. Pag sinabing Adobe, pang professional, tulad na Adobe Photoshop, di ba guys? Next, you will be creating profiles. Your profiles using Google Sites. Google Sites is a web designing platform or CMS or content management software where you can create your website. Sino marunong gumawa ng website dito? Wala. So I'll be teaching you to use content management software to create your website. So, yung profile nyo. Then, or portfolio, sorry. Then, you will be creating it for your business. Di ba meron kang entrep? So, you will be using Google Sites to create basic business website to promote your website your business online. Then, we'll be using Canva. Sino gumagamit ng Canva? Lahat kayo gumagamit ng Canva?
Yan. Nasanay kayo sa Canva sa presentation, di ba? Hindi lang natin gagamitin sa presentation, we will be using it extensively in different format. You will be creating your poster. Pwedeng political poster, you'll pretend that you are a candidate for senator, for governor, for barangay captain, and so on and so forth. Then, we'll be creating certificates, maling spelling ng certificates ko, and logos. So, hindi lang presentation. Lahat ng pwedeng gamitin kay Canva, we will be doing it. And we will do it in routine. Bakit kailangan routine yung ulit-ulit sa tingin nyo? Para masanay. Di ba pag nagda-drive kayo, drive kayo ng manual, magda-drive lang ba kayo isang araw sa practice? Hindi. Kailangan lagi kayo nagda-drive para masanay. Pag nasanay kayo, hindi na kailangan isipin yung shift kasi automatic na yon. So, ang gagawin natin, we will be doing everything in routine so you will be familiarized and skilled in our intended software to be used in your college or in your work. Alam nyo, ito hindi biro. Hindi lang ito yung ang tag doon, theory. Lahat ng gagawin natin is applied. Para matuto kayo. At least pag hindi kayo nag-college, ano pilido mo, gwapo? Gatil. Gatil. Mag-apply si Gatil sa BPO. Ayun nga lahat yan. Sa tingin nyo matatanggap pa siya? Yes. Sa hindi marunong, sa marunong. So, kung ako is the HR officer, I will pick the one with more knowledge in computer. Kasi ngayon, required at saka kailangan lahat ng gagawin is nasa computer na. Actually, kahit mga doktor, they use app for their patients. Hindi na pwede yung sulat-sulat na lang ngayon. So, you need to be literate in computer. Hindi naman kailangan yung magaling na magaling. Importante, literate lang kayo. Pag sinabi literate, marunong. Hindi yung magaling. Baka sabihin nyo, gusto ni sir, gustong kami. Ang tawag doon, guru or expert. So, hindi naman. As long as you know how to use these particular apps or this app, pwede na. Kasi example, you will be doing your presentation in a tourism industry. So, you need to use Canva for easier development. Kasi sa Canva, meron mga template guys, di ba? Next, I'll be teaching you ZipGrade. Hindi lang kayo laging nagtitest sa ZipGrade. You will be the one creating those quizzes. You will pretend to be a teacher. So, mag-google pa akong dalawa, isang teacher at isang student, and you will be creating your own answer sheets. Ayan, you will be doing this, and you will be creating your quiz, and you will add your students. Sir, hindi naman ako magiging teacher, ba't kailangan ko to? Hindi naman pang teacher lahat to. You can use this when you work in a company. Why? Kung nasa office kayo, you are sometimes required to create, do HR work or human resources work. You can create your exam using ZipGrade without typing it and manually evaluating or checking their score. With this, it's another add-on sa company. Isipin nyo, marunong kang gumawa ng exam, automatic, meron na siyang data analysis. So, ibig sabihin, isa kang asset sa company. So, you can use this if you work in a company. Then, you will be creating LinkedIn. Ano yung LinkedIn sa tingin nyo? Sa ibang subject nyo, magmula siguro junior high, gumagawa na kayo ng resume, di ba? Yes, sir. Ayun. That is the basic way in creating or creating your information. But we will be using LinkedIn. This is the professional way. Ibig sabihin, ito ang tinitingnan ng mga big companies. They are not using resume anymore. We're using LinkedIn. It's a online platform for your information. Okay? So, yan.
Ginagamit yan ng mga professionals. Sino nakita na yung LinkedIn dito? Taas yung kamay. Like job offers or sa mga job stuff. Hindi, ano to, parang resume, meron kayong sa network. So you can, they can access your information. Kung naghanap sila ng example, marunong ka sa chef, iba-ibang klaseng chef, di ba? So you can, they can search, then they can find your information, and they can contact you. Hindi na kailangan send yung resume. So this is a global network for information sharing about your information. Then next, web designing. Sir, meron na tayong web designing dito. Magwe-web design pa ulit kayo dito. This is basic, this is advanced. So we'll be creating another business site. Ngayon, meron ng add to cart. Natandaan yung mga Grab Foods at saka Food Panda, 'di ba? Shopee. That is e-commerce. So sa online, pwede kang mag-add to cart. So, we will be using merchant API or application processing interface to add a merchant like GCash, Maya, and credit card. Assume lang natin kasi hindi tayo pwedeng mag-add kasi babayad yun. At least you will know the normal way in online ordering app. Next, tatanggalin ko na yung Photoshop kasi hindi natin malalagay dyan. And we will be using Gemini, ChatGPT, MS Copilot to create images. Then we will use them also for ano ba nakakatawa? Kanina pa tawa-tawa. Okay, then we will be using them to fast check information. So, titingin tayo ng mga fake na information online, then we will paste it on AI to check, to verify the information kung true or false. Paano ba i-check yung information kung true or false? Pwede mong i-search online, di ba? Pero with AI, mas madali. So, we'll be doing those. Then we will use AI as a IT teacher. So, pinopromote ko talaga yung AI. Kaya lang, wag naman ng ginagawa nyo AI. Wag nyo gawin na siya nang magdi-decide sa inyong assignments or performance task. Wag nyo namang ipapas kasi IT ako. Ibig sabihin, yan ginagamit ko. I took my master's degree in MIT doing or creating AI. So, malalaman ko. Lalo sa English teacher nyo. Lalo kung ipapas nyo yung nyo. Magkita si De La Cruz, meron nakasulat, destitute. Tapos tatanong niya anong destitute, di niya alam destitute. Yung pala fancy word for poor lang pala. Tapos hindi pa niya alam yung spelling. Tapos sa pinas niya, napakatalino niya. Di ba? Sarap sa kalinong estudyante nun. Next, we'll be using different web apps online. So you are required to use those apps para maging familiar kayo. Then, we will be using desktop apps. So, maraming desktop apps yung papakita ko. Hindi naman kailangan, ulitin ko hindi naman kailangan na magaling. At least, alam nyo i-open, paano gamitin. Next, I will be teaching you how to check your PC specs or cellphone specs. Example, meron kang computer. Sino marunong sa computer dito nang tumingin ng specs? Wala. Okay. So, example, sino bang babae dito maganda? Ayun sa dulo. Anong pilido mo? Ano daw? Trinidad, sir. Si Trinidad. Si Trinidad, meron siyang 40,000 pesos. Ngayon, gusto niya magkaroon ng laptop. Pumunta siya sa isang laptop store or sa computer store. Pagpunta niya, nakita siya ng laptop na maraming ilaw. Umiilaw-ilaw. Ang ganda, gusto ko yan. Pinili ng 40,000. Pag-uwi niya, pagbukas, ang bagal. Bakit? Hindi siya literate in PC information or PC specification. So, I'll be teaching you the basic. Madali lang yan, guys. Papakita ko lang ng sample.
Okay, para sa computer lang ay sa cellphone lang to. You need to know your CPU, your GPU or video graphic video card, then your disk at memory. Bakit kailangan malaman yan? Baka bibili ka ng cellphone, ang ganda ng camera. Yun lang alam mo, camera. Pag ginamit mo, mabagal na. So, ito si CPU. CPU ang brain of the computer or cellphone tulad ni na Android at saka si iOS. I'll be discussing MediaTek and Snapdragon din. Yun. Ano yung sasabihin, sir? So, malalaman nyo rin yun. Next, you will know the speed. So, ayan, 1.3 GHz. Then, di-discuss natin yung single core, dual core, quad core, hexacore, at saka octa-core. Para lang alam nyo, pag baga bibili kayo, baka sabi nila ganyan, ganyan, at least meron kayong idea. Next, yung disk. Ano yung size? So, sa cellphone, cellphone, mas maganda is 512 or 1 terabyte, di ba? Yung 128, kasya pa ba yung 128? Parang mali na, 64. 64 siguro 5 gig na lang, wala na, puno na. Baka nag-video ka lang 1 hour, wala na. Puno na yung storage mo. Then, susunod, si GPU, si video graphics. I-discuss natin lahat to, si Wi-Fi hindi dito. So, malalaman nyo lahat to. At bakit kailangan nyo malaman? So, you know that you know your specification. Next, we'll be simulating PC reset. Bakit? Usually kasi, pag sira yung computer, ay umandar, pupunta na sa gumagawa, magbabayad na yung 1,000. Pero in reality, 2 click lang, pwede mo yung ma-format yung computer nyo. So, I'll be teaching you the basic. Kung hindi sira yung board or sira yung monitor. Pag ganoon, siyempre hindi naman kayo ICT. So, you are required to go to a computer repair shop. Pero kung mabagal lang or sira lang yung apps or nagkaroon ng virus, you can reformat them. Sino marunong mag-format dito? Wala. So, tuturuan ko kayo. So, yung tinuturo ko guys, skilled. Ang iba dito, hindi man kasama sa subject. Gusto ko lang matuto kayo. Next, PC networking or networking. I will be teaching you how to hide your internet. Example, ano sa pangalan ng babae kanina? Si Trinidad. Tapos mga kamay mo, Trinidad. Ayan, si Trinidad. Marami siyang friends. Kaya lang sa mga iba, yung mga friends na hindi niya type, pumunta sa bahay, humingi ng password, i-share niya, so mag-apo na sila doon, hindi niya magamit. So, we will be doing, we can hide the internet. Ibig sabihin, pag pumunta sa bahay, walang internet, pero merong internet, nakatago lang. Medyo madamot si Trinidad. Okay. Next, we can hide the internet, or ito yung pinaka-cruel way. Nandiyan ang internet, tapos hingin ng password kay Trinidad, bibigyan ni Trinidad or itatype niya, magkakaroon ng signal. Pero pag nagtatype yung tao, walang internet. Bakit? We can hide their MAC address. So, MAC address is meron yung laptop at saka si cellphone. Ibig sabihin, ibablock natin yung device niya, pero nakakonect sa Wi-Fi. Yun, napaka ugali mo. Next, ang susunod naman, there is an internet, but we will block some website. Lalo na yung mga bad website tulad ng Pornhub. You can block those sites by using your router. You can block YouTube, Facebook, and anything that are unnecessary for your siblings. Example, meron kang kapatid na bata, addict sa Roblox, you can block those websites. So I'll be teaching you those. At least pag nasa work or nasa bahay, magagamit yung knowledge. So everything I will be teaching you are very important. Next, I'll be teaching you Excel or
Google Sheets formulas to create inventory, payroll, and payslip. Yung formulas ng Excel at saka Google Sheets, parang pareho lang. You can use this in work or even sa college, lang sa research. Or kung magwo-work nga kayo, pwede kang gumawa ng payroll at payslip. These are important knowledge na pwede yung gamitin sa work. Isipin nyo, graduate nyo, si Trinidad, marunong po ang gumawa ng payroll, payslip. Oh my God! Housekeeping ka lang, marunong kang ganon. So, pwede kang mag-office, sabihin nila, di ba? Next, I'll be teaching you typing test or typing. So, una, sa 1 month to 3 months, pwede yung tingnan yung keyboard, yung right position. Then, after the 3rd month, mga 4th month, di na ititingin, bawal na tumingin. Pag tumingin, siyempre papadun yung kamay. Para pag magwo-work kayo or nasa college, professional na kayo. Baka si Trinidad, CPA, magta-type siya ganyan. Parang hindi siya professional. So, tuturuan kayo. At least, you can work in a BPO kung ayaw niya mag-aral. Sa tingin ko mga lalaki dito magaling na yung mga addict sa laro. Di ba? Sa Crossfire. Lalo na yung ASDF. Okay, next. Walang tanong dito? Okay, so nada ba ako sa group? Sino bang president kasi? President daw. Nag-install na ako. So, ito pa. Hindi ako tumatagam ng hard copy. Usually, nagpapapasa ko ng soft copy. Ayoko nagpiprint kayo kasi ayoko gumagastos yung estudyante. Everything you do, especially sa quiz and performance tasks, usually soft copy. I will be sharing the bulletin board. So we have a bulletin board and lahat ng ginagawa or gagawin nandito. Ang una is MS Form. Ito si MS Form. Ayan, gagawa ka ng Google Form at MS Form in the future. So dito, start. Then, titingnan nyo yung section. Escalante. Last name, first name, dapat laging capital yung or caps lock. Nag-i-start lagi sa apelido Huwag nyo kakalimutan. Kasi pag first name, baka magkamali. Last name, first name. After typing your last name and first name, hindi ko natatype, gagayin ko na lang to. Meron tayong week, example, week 1. Then, ang unang assignment nyo or assignment is essay. So, you need to type week 1 essay. Kung hindi naman essay, example, quiz, type lang quiz. Kung example, week 1 essay kayo, hindi ba sabi ko sa inyo, hindi ka nagpapas ng hard copy. So, example, gagawa tayo. Okay, example, meron kayong essay. So, lalagay nyo dito, week 1, essay, your name, and section. After doing that, isa-save nyo yan. Sa cellphone, pwedeng gawin yan. So, save. Control S. So, na-save na yon Gomez, Rex, week 1, essay. After saving, you need to put it on a online storage. Pwedeng si OneDrive at saka si Google Drive. But dahil basic lang muna tayo, we will be using Google Drive. So, punta kayo sa nyo. Huwag kayo mag-alala. Gagawin natin to pag may kayo. Natin ng susundan nyo. Okay, so, saan si Google Drive? Lahat naman majority na kayo, Android, di ba? Okay, so pindot, si Google Drive. Once na-click si Google Drive, meron tayong My Drive dito. Activity, workspaces, shared drives. Dito tayo sa My Drive. Then, meron tayong button dito, new.
new folder, file, or upload. Dito lang ginagamit natin. Ang gagamitin lang natin ngayon is new folder. Then, you need to specify the folder. Ang folder niyo is yung subject natin, MIL. Hindi na mag-create kasi meron na. Ayun, MIL. Then, after clicking the folder, nandun na tayo sa loob, you need to right-click. Nakikinig ka, gwapo? Sinungaling, nakumin yung malang. Tinitingnan nyo kasi gagawin nyo yan. File, upload. Then, look for your file. Usually sa My Documents sa inyo sa cellphone. Then, press the file. Then, upload. Ayun. Pag na-upload na guys, right click lang yun. Right click. Then, dito, kailangan yung gawin is laging share with anyone. Bakit anyone? Papakita ko sa inyo bakit anyone. Merong dito, restricted at saka ito wala kasi hindi naman yung part of Department of Education. Tingnan nyo, restricted Yan na pinut ko, copy ko. Pag binyo ko yan, pareho yung namin account, di ba? Tingnan yung account ko dito, magkamukha. Pag magkamukha, mabubuksan mo. Pero paano pag tinignan ni sir, tinignan ko, hindi naman tayo parehong account. Sa palitan ko. Tingnan yung mga dami account ko, ang dami. Ayan, bubuksan ko. Nagpass si Trinidad. Ayan, hindi mabuksan Trinidad. Bagsak ka na. Okay? Tatandaan, laging with anyone. We will be doing this simultaneously para masanay lang kayo. So, dito, laging anyone. You don't need to put or edit the choices. Viewer lang. Yung editor, ang ibig sabihin ng editor is pwedeng edit ng ibang tao. Dahil magpapas ka lang, viewer lang siya. After doing that, copy, done. Then go to your MS Formulet. Then, paste the link. Dito, minsan kasi video yung you can upload it on YouTube, TikTok. Pero usually sa OneDrive at Google Drive. Naku okay lang yan kung hindi nyo masundan kasi gagawin natin yan sabay-sabay. Then submit. After submitting, huwag kayong mag-alala. Merong timestamp yan kung kailan nyo na-pass, kung anong oras. Hindi nyo pwede sabihin, sir, pinas ko yun. Imposible hindi mapapasa hanggang hindi kayo nag-submit. Pag sinabit nyo, pwede nyo nang sirain or tanggalin yung record kasi na-save na siya. Now, that is our way of passing your performance task. So, lahat ng gagawin natin is through internet. Siguro sa mga subject nyo, ngayon lang gagawin to, Yes, sir. Okay, next. Scheduled first week. Ito yung schedule. Pwede yung tingnan to, kaya lang sa pala to, sa DASA. Then, MIL pre-test. Ito yung quiz nyo. Nag-quiz na ba kayo? Hindi pa po, sir. Hindi. So, pag pindot dito, si-share ko na mamaya. Wala pa kayong student ID, di ba? Kasi grade 12 kayo. So, dito, tatype lang yung last name, first name. Laging last name, first name. Huwag kayong mag-alala, hindi recorded to. Kailangan ko lang ma-evaluate yung knowledge nyo sa subject natin. And our subject is very easy. Kasi kayo, mga 21st century students, you've been bombarded of media and information literacy. Ginagamit nyo araw-araw yung internet. So, literate na kayo. Madalang lang yung misinformation. Sino ba yung tatanga-tanga dito nakita ng walang pasok tapos senior kagad? Wala na. Saan kayo titingin pag walang pasok? Anong page? DepEd at saka sa lokal natin, sino? Angeles City Information Office. Wag kay walang pasok. Walang pasok page. Baka pupunta kayo doon, laging walang pasok doon. Okay? So next. Lagi walang pasok doon. Okay, next. Ito yung presentation sa mga absent. Kaya pag sinabing absent ako, sir, hindi ko alam yung topic. Hindi pwede kasi nakashare siya online. So you can view the topic for today. Ayan sila. Next.
Laging nasa bulletin board, kaya walang problema. Then, you need to type your student profile. Gumawa na kayo nito. Pindutin nyo lang kahit mamayang gabi. I need to know your information. So, ayan, start, section, full name, LRN. LRN yan, nalagay ng I. Gender, date of birth. Tingnan yung date of birth. MMDDYY. So, month, day, year. Tapos, separated by forward slash. Centimeter, anong height nyo. Ang weight. Student email, student number. Tingnan nyo, ganito yung format ng parent or guardian. Sundin nyo lang yung format. Contact, kung meron siyang email o wala, ayan o, sample. Previous school ng grade 11 kayo kung RL. School year, strand, tapos dito, junior high, at saka yung length nyo sa junior high. At anong kursong kukunin nyo sa college. Kung TESDA, yung short-term course, meron dito. Ayan. Kung wala naman nakalista dito, lagay nyo Bachelor of Science in ganyan. Then, dito, sir, hindi ko kaya sa AUF. Assume lang na kaya nyo, so lagay nyo. Wala yung mga sa ano, wala yung sa Manila, yung mga UST, PUP, UP. No? Lagay nyo lang dito kung gusto nyo sa UP or PUP. Full sana, hindi lang UP. So, Naval University of the Philippines. Gawin nyo to mamaya siguro. Pero ngayon, mag-quiz muna kayo. Alam niyo yung password dito? Ang password is ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 9 ay 0. Share ko muna yung yung ready na, mag-quiz muna kayo. Huwag kayong mangungopya ha. Wala namang grade dyan. Nasaan siya? Na-add na ako, guys, sa group. Hindi ko makita. Unread. Message request. Saan kasi yun? Yan, sir. Wait lang, nadudul ako. Sobrang lapit. Ikaw wala sa GC. Oo. Kasali ko kaya Di ba yung kanyan? Okay, o tingnan nyo yung MIL pretest. Kakadulin dito.